Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. O ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang tanong kasi, ano ba talaga kasi ang nangyari kay Saldico? Inaresto ba talaga ito o hindi? O, yan yung tanong. Inaresto ba talaga ito o hindi? O, at ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Ako mga kabunyog, naniniwala ako na si Saldico ay na-hold ng Sheikh authorities. Hindi naman dinina yun eh. Actually, hindi naman dinina yan ng Sheikh authorities. Ang ginamit lang nilang term, intervention or action. Ayaw nilang gamitin yung term na arrested. Technically kasi mga kabunyog, ang ibig sabihin ng arrested, mayroon kang warrant of arrest, pagkatapos wanted ka, inaresto ka. O yun ang ibig sabihin ng arrested. Si Saldico kasi, hindi naman siya hinuli ng mga Sheikh authorities dahil sa siya ay may warrant of arrest. Hindi yun eh. May warrant of arrest siya sa Pilipinas. Pero wala pa kasing Interpol Red Notice eh. Kaya ibig sabihin, pagdating sa Sheikh authorities, hindi pa sila notified. Hindi pa nila alam na itong si Saldico ay may warrant of arrest sa Pilipinas. Wala pang Interpol Red Notice eh. Nag-apply ang Pilipinas sa Interpol pero hindi pa lumalabas. Ngayon, ano bang nangyari sa kanya? Ang nangyari kay Saldico, galing siya ng Czech Republic, patawid na sana siya ng Germany. Pagdating sa border, na-hold siya sa Germany. O ang ginawa ng Germany, pinabalik siya sa Czech Republic. Pinabalik siya sa Czech Republic. O ngayon, ano ang violation niya? Violation niya, immigration. Hindi naman dahil sa may warrant of arrest siya. Kaya ibig sabihin, hindi siya inaresto. Technically, hindi siya arrested kasi wala namang warrant. Pero hinold siyempre siya. Hinold siyempre siya ng Czech authorities. Bakit siya hinold? Kasi wala siyang document, undocumented alien siya. Wala siyang passport. Kaya yun ang nangyari. Kinonfirm naman ng Czech authorities na, kumbaga, talagang mayroong nangyari na sa isang inamin naman na mayroong ngang aksyon na nangyari sa nasabing tao. Mayroong intervention pero hindi talaga ginamit yung arrest. Kasi pag arrested nga, may warrant of arrest, sinerve sa iyo yung warrant. Hindi naman ganun ang nangyari. Yan yung Kaya lang, ngayon, ang sinisisi ng mga DDS, tingnan nyo, na fake news ang Pangulo ng Pilipinas kasi nagsabi daw si PBBM na arrested. Ngayon, dinidepensa yan ni Yussi Claire Castro. Ang sabi ni Yussi Claire Castro, hindi naman nagsabi ang Pangulo na arrested. Ang sabi ni nahuli na. Nahuli na. Ibig sabihin, hawak ng Czech authorities. Kaya lang, syempre, nung nag-anunsyo niyan ang Pangulo, hindi niya pa rin naman nakukuha ang detalye. Pero sinabi rin naman ng Pangulo na siya ay hinold doon sa may German border, pagkatapos turn over siya sa Czech authorities. At yung Czech authorities ang may custody kay Saldico. Kaya, kumbaga, hinold ba si Saldico? Yes. Inaresto ba siya? Hindi, kasi wala namang warrant of arrest. Hinold siya dahil ang violation niya, immigration. Immigration na violations ang niya. Ngayon, mali din naman yung sinasabi nila Harry Roque na hindi naman totoo na hawak ng Czech authorities si Saldico. Hindi, hawak ng Czech authorities si Saldico. Kaya yung mga kinakalat ni Harry Roque na hindi daw totoo na may na-hold ang Czech authorities at hindi daw totoo na si Saldico ay hawak ng Czech authorities, hindi. Hawak siya ng Czech authorities, kaya lang hindi dahil sa kanyang krimen. Wala siyang krimen na nagawa. Ang dahilan bakit hinold siya, undocumented siya, wala siyang mga papeles. Yan yung nangyari. Ngayon, dahil ang reason o ang dahilan ng pagkaka-hold niya ay dahil wala siyang mga documents, medyo madali-daling i-handle 'yon. Mas mahirap kung
mayroon ng Interpol red notice sa kanya, kung mayroon na sanang Interpol red notice, ibig sabihin pwede na siyang arestuhin ng Czech authorities kasi mabibigyan ng kopya ang Czech authorities ng warrant of arrest galing sa Interpol. Ang problema nga kasi wala talaga tayong Interpol red notice. Kaya nung na-hold si Saldico, hindi siya pwedeng i-detain kasi wala naman siyang warrant of arrest, hindi naman siya arrested. Sinamantala yan ngayon ng mga abogado na kinuha sigurado ni Saldico. Siyempre kumuha kaagad yan ng abogado doon sa Czech Republic. May pera siya eh. Ano kaagad ang ginawa ng abogado niya? Siyempre ginawan kaagad ng paraan na kung sa ano siya, ma-secure siya. Ma-secure siya. Ngayon, hindi na alam kung nasaan siya. Pero sabi naman ni Secretary Frederick Vida, pwede pa rin naman na hindi pa nakakaalis ng Czech Republic yan. Malalaman nga next week. Pero yun mga kabunyoga, sagutin lang natin yung issue. Inaresto ba talaga siya? Hindi. Nahuli ba siya ng Czech authorities? Yes. Hinold ba siya ng Czech authorities? Yes. Kaya lang hindi naman siya dinitain. Hindi naman siya dinitain na yung kasi wala namang hindi naman siya arrested dahil sa warrant of arrest. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang hirap din talaga ng sitwasyon na nakalabas pa kasi ng bansa itong si Saldico. Kaya nga ngayon, tama itong ginagawa ni Ombudsman Boying Rimulya na kahit wala pang kaso sa korte, kahit hindi pa na ipafile ang kaso sa korte, nasa ombudsman pa lang, nandyan na yung danger o risk na tumakas yan at hindi na bumalik sa Pilipinas, kaagad-agad ina-applyan na ni Ombudsman Boying Rimulya ng precautionary whole departure order. Yan ang ginawa niya kay former Speaker Martin Romualdez. Yan din ang ginawa kay dating Senate President Chis Escudero. 'Di ba? Inapplyan kaagad ni Boying Rimulya ng precautionary whole departure order. Bakit? Pag nakalabas na naman si Romualdez, baka hindi naman bumalik. O kaya si Chis Escudero, pag nakalabas yan, baka pumunta ng France, doon natitira yan. May irapan na naman pabalikin. Kaya ang ginawa talaga ngayon ni Ombudsman Boying, kahit hindi pa na ipafile yung mga kaso sa Sandigan Bayan, pero mayroon naman ng complaint, mayroon ng criminal complaint at nasa ombudsman na, kaagad-agad, precautionary, humihingi na ng whole departure order. So ngayon yan mga kabunyog, mga kabunyog. Ngayon, ang tanong, mahuli pa kaya si Saldico? Malalaman muna natin pagharap ng Philippine authorities at saka ng Czech authorities next week. Doon natin malalaman. Ngayon kasi, limited kasi ang mga information na lumalabas. Kahit yung ating embassy officials, walang maibigay na detalyadong information. Kaya pero sa tingin ko, gagawin naman ng lahat ng magagawa ng gobyerno ng Pilipinas para makabalik yan. Siyempre, napapahiya na ang gobyerno ng Pilipinas diyan. Napapahiya na, gagawin yan ng gobyerno ang lahat ng magagawa. Pero kung doon sa issue ng naaresto ba si Saldico, hindi siya naaresto pero na-hold siya. Na-hold siya doon sa border dahil wala siyang mga documents na hawak, travel documents, undocumented siya. Pinabalik siya ng German authority sa Czech Republic. Doon na siya hinold. Kaya lang dahil hindi naman siya arrested, wala namang warrant of arrest laban sa kanya, sigurado ginawan kaagad ng paraan ng mga hinire na abogado ni Saldico. Kaya medyo nahihirapan tayo ngayon. Kaya tama lang yan. Yung ginagawa ngayon ni Ombudsman Boying, kapag pa lang, kahit wala pang kaso sa Sandigan Bayan, applyan na kaagad ng precautionary whole departure order. Kaya nga si Romualdez, medyo masama ang loob kay Boying Rimulya. Gusto sanang naka-schedule sanang bumiyahe ng Singapore si Romualdez. Kinontra ni Boying. Ganon din si Chis Escudero. Kaagad-agad inapplyan ni Ombudsman Boying ng precautionary whole departure order. Kasi mahirap nga tulad nitong nangyari kay Saldico. Mahirap.
pag nakakalabas na ng bansa. O, so ngayon mga Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.